May mga araw ba na parang ang layo-layo ng Diyos? Na kahit nagdasal ka, parang walang sagot. Na kahit nagbasa ka ng Bible, parang walang epekto. Tapos makikita mo yung iba, laging inspired, laging malapit kay Lord. Mapapaisip ka tuloy, bakit ako hindi ko maramdaman yon? Pero ito ang hindi mo pwedeng palampasin. Hindi ang Diyos ang lumalayo. Tayo. At ang maganda, kahit isang hakbang lang ang gawin mo palapit sa Kanya, siya mismo ang lalapit sa'yo. Sabi sa Santiago 4:8, lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Yes, totoo yon. Kaya ito ang pag-uusapan natin ngayon. Paano nga ba lumapit sa Diyos? At bakit siya ang Diyos na naghihintay lang talaga sa simpleng tugon mo? Unang, sino ang nauuna? Ikaw. Minsan iniisip natin na ang Diyos ang nauuna lagi. Pero sa talatang ito, malinaw. Lumapit ka muna. Ikaw ang unang gumagalaw. Ikaw ang may desisyon kung gaano mo siya nais makilala. Hindi lang ito para sa mga pastor, madre, o sobrang banal. Ang pagiging malapit sa Diyos ay hindi calling para sa piling tao. Desisyon ito ng puso. May mga tao akong kilala. Hindi kilala, hindi sikat, hindi nagsasermon. Pero grabe kung makipag-usap kay Lord. Tahimik lang pero malalim. Kasi pinili nilang lumapit. Dalawang mas gusto ka ng Diyos kaysa gusto mo siya isipin mo. Mas gustong makasama ng Diyos ang puso mo kaysa sa gusto mong makasama siya. Sa Santiago 4:5, sinabing, ang Espiritu ng Diyos ay nagnanais sa atin ng may matinding pananabik. Alam mo ba ang ibig sabihin ng yearns sa orihinal na Griego? To long for deeply and consistently. Hindi yung minsan lang, hindi kapag Sunday lang, palagi. Habang natutulog ka, may uhaw siya sa'yo. Habang abala ka sa trabaho, naghihintay siya. Habang umiiyak ka sa kwarto mo, tahimik siyang lumalapit. 3, hindi ka lang isang mukha sa karamihan. Minsan feeling natin generic lang tayo kay Lord, na parang, sige, anak niya ako, kasama sa bilyon. Pero ito ang sabi sa awit 139. Gaano kahalaga ang mga iniisip mo tungkol sa akin, O Diyos? Hindi ko kayang bilangin. Mas marami pa ito kaysa sa buhangin sa buong mundo. Grabe yan. Bawat butil ng buhangin, sa bawat beach, desert, at tabing dagat, mas marami pa raw doon ang iniisip ng Diyos tungkol sa'yo. Science tells us, may 1,000,000 grains of sand sa isang square foot. Kung iniisip mo ang isang taong mahal mo tuwing 10 segundo, kahit buong buhay mo, hindi mo maaabot ang 10 square feet worth of thoughts. Pero si Lord, mas higit pa riyan ang iniisip niya sa'yo, araw-araw. At hindi lang yan, alam din niya kung ilang buhok ang meron ka sa ulo mo, hindi approximate, exact. Ganon. Siya ka-interesado sa bawat detalye ng buhay mo. 4, gusto ng Diyos na makipag-usap sa'yo, pero marunong ka ba makinig? Ang Diyos ay Diyos na nagsasalita. Pero kadalasan, hindi siya sumisigaw. Minsan mahina, minsan tahimik, minsan pakiramdam lang. Kaso, madalas, masyado tayong abala. Marami siyang sinasabi pero hindi tayo tumitigil para makinig. Tulad ni Moises sa disyerto, busy siya sa pag-aalaga ng tupa. Pero nung may nakita siyang kakaiba, isang punong nagliliyab pero di nasusunog, tumigil siya. At dahil doon lang nagsalita ang Diyos. Kung hindi siya tumigil, kung hindi siya lumingon, baka hindi siya narinig. Kapatid, gaano karaming beses na rin kayang nagsalita ang Diyos, pero hindi ka lumingon? 7 natutunan ang boses ng Diyos. Habang lumalapit kasi Samuel, tinawag ng Diyos. Samuel! Samuel! 3 beses yon. Akala niya boses ng tao, hindi niya agad naintindihan. Pero bakit hindi agad nagsabi ang Diyos ng Samuel, ako ito, si Lord? Kasi gusto niya matutunan ni Samuel ang boses niya. Relasyon kasi ang habol niya, hindi simpleng utos lang, katulad ng matagal ng magkasama. Dati, hindi mo gets ang ibig sabihin ng tingin, ng kilos. Pero habang tumatagal, kahit yung simpleng tingin, naiintindihan mo na agad. Ganon din ang relasyon natin sa Diyos. Habang mas lumalapit ka, mas nauunawaan mo siya. Mas nararamdaman mo kung kailan siya nagsasalita. Mas malinaw sa'yo ang pagkilos niya sa buhay mo. 6, kailangang tumigil para makita ang hindi pangkaraniwan. Madalas,
hindi natin nararanasan ang presensya ng Diyos kasi hindi tayo tumitigil. Abala sa trabaho, deadlines, social media, alalahanin. Pero pansin mo ba, yung mga tunay na encounter sa Diyos nangyayari sa katahimikan? Si Moises, abala noon sa pag-aalaga ng tupa. Pero nang may nakita siyang punong nagliliyab pero hindi nasusunog, tumigil siya. Sabi sa Exodo 3:4, nang makita ng Diyos na lumihis siya upang tingnan, tinawag siya ng Diyos. Hindi agad nagsalita ang Diyos. Hinintay muna siyang lumingon. Ganoon din ang Diyos ngayon. Hindi siya pipilit. Pero kung pipiliin mong tumigil at makinig, may maririnig kang hindi mo pa naririnig noon. Ayaw ka lang niyang kausap. Gusto kanyang makasama ang Diyos, hindi lang naghihintay ng prayer time. Gusto kanyang makasama buong araw, hindi lang tuwing may problema, hindi lang tuwing linggo. Gusto kanyang samahan sa mga simpleng bagay, habang naghuhugas ka ng pinggan, habang naglalakad ka pa uwi, habang nag-iisa ka sa kwarto. Sabi sa unang Tesalonica 5:17, manalangin kayo ng walang patid. Hindi ibig sabihin nun na magkulong ka buong araw at magdasal. Ibig sabihin nun, isama mo siya sa lahat. Gawing lifestyle ang paglapit, hindi lang emergency response. Kahit simpleng bulong, Lord, samahan mo ako. Lord, ang bigat ng pakiramdam ko. Lord, salamat sa tahimik na gabi. Maliliit na panalangin, pero malapit sa puso ng Diyos. Boses ng Diyos, natutunan sa araw-araw na relasyon minsan. Ang tanong natin, paano ko malalaman kung si Lord yun? At ang sagot, Google ng oras. Hindi instant. Relasyon yan. Kung araw-araw kang nakikipag-usap sa isang tao, kahit hindi mo siya makita, kilala mo siya sa boses. Ganon din kay Lord. Kapag naglalaan ka ng oras sa Kanya, unti-unti mong maririnig siya sa mga ordinaryong bagay. Baka dati, iniisip mong ako lang to. Pero habang lumalalim ka, malalaman mong, hindi, si Lord to, siya to. At doon mo mararanasan ang tunay na relasyon, hindi lang relihiyon. Ama naming Diyos, salamat po sa pag-ibig mong kailanman ay hindi nagbabago. Pag-ibig na hindi tumitigil kahit kami paulit-ulit magkamali. Hindi humihina kahit kami mapagod o manghina. At hindi sumusuko kahit kami mismo ang sumusuko na. Salamat sa paanyaya mong lumapit kahit kami ay madumi, malamig o tila malayo na sa iyo. Salamat dahil ang paglapit sa iyo ay hindi kailanman nakabase sa performance namin, kundi sa kabutihan mong laging bukas, laging handang tumanggap. Ngayon, Panginoon, narito kami. Lumalapit kami, hindi dahil kami ay karapat-dapat, kundi dahil alam naming walang ibang makapupuno ng puso naming uhaw. Walang ibang makapagpapatahimik ng isip naming magulo. Walang ibang makakapuno ng kaluluwang pagod, kundi ikaw. Uhaw kami sa presensya mo. Gutom kami sa tinig mong nagbibigay liwanag. Nais naming maranasan ka, marinig ka, at makasama ka. Turuan mo kaming makinig, hindi lang sa pandinig kundi sa puso. Turuan mo kaming tumigil, na hindi lang basta huminto, kundi manahimik sa iyo. Turuan mo kaming hanapin ka sa gitna ng ingay ng mundo. Sa gitna ng trabaho, takot, pressure, at pagod. Patawarin mo kami kung mas pinili naming unahin ang ibang bagay kaysa sa iyo. Patawad kung minsan, sarili namin ang mas pinapakinggan. Ngayong oras na ito, muli kaming bumabalik. Hinahanap ka namin, Ama. Hinahangad ka namin ng higit pa sa anumang bagay. Salamat sa pangakong kapag kami ay lumapit, ikaw din ay lalapit. Salamat sa biyaya mong hindi nauubos. At sa bawat hakbang naming palapit sa iyo, alam naming may yakap kang naghihintay. Tinatanggap namin ang paanyaya mong maging malapit sa iyo. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ipanalangin natin ang bawat isa. Kung may pinagdadaanan ka o may nais ipagdasal, mag-iwan ka ng komento sa ibaba. Hindi ka nag-iisa, magpanalanginan tayo. At habang nag-iiwan ka ng komento, ipanalangin mo rin ang iba. Sama-sama tayong lumapit sa Diyos. Huwag kalimutang i-like at i-subscribe para sa mas marami pang mensahe ng pag-asa at pananampalataya. I-click mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong video. Magtiwala ka, may ginagawa ang Diyos sa buhay mo.
Hanggang sa susunod, pagpalain ka.